Queen of all media na si Kris Aquino, napikon at hindi nagustuhan ang pagbanggit sa kanya ni Vice Governor Mark Leviste sa kanyang social media account post. Pero bago pong ating balita, huwag pong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga balita. Nito lamang November 23 sa social media account post ni Vice Governor Mark Leviste na may caption na "Double Victory, to God be the glory" ay tila hindi nagustuhan ni Kris Aquino ang pagbanggit sa kanya ng kanyang ex-boyfriend. Ang naturang post ay tungkol sa iginawad na parangal kay Batangas Governor Hermelando Mandanas at sa anak ni Vice Governor Mark na si Ronian Leviste na Vice Mayor ng Bayan ng Lian, Batangas. Si Vice Governor Mark Leviste ang tumanggap ng award para sa kanyang anak dahil kasalukuyang nasa Amerika ito. Saad nito sa kanyang post, "I am humbled to represent Ronian during the awards night and accept the trophy on his behalf, since he and my youngest son and my mother are currently in the United States to celebrate Thanksgiving with Kris Aquino." Dagdag pa nito, "I am very excited for Ronian and Mama to spend time with the Queen at her new home, and I'm also glad that Citos reunited with Kuya Josh and Bim. Love, love, love. Thank you, Lord." At sa comment section ng post ni Vice Governor Mark ay nagkomento dito si Kris. Ipinahiwatig ng Queen of all media na hindi niya nagustuhan ang pagbanggit ng vice-gobernador ng pangalan niya at ng kanyang mga anak. Dito ay tila pinapaniwala pa raw ni Leviste ang publiko na may relasyon pa sila at hindi rin daw dapat gamitin ni Vice Governor Mark ang kani-kanilang mga anak para masabing may ugnayan pa sila kahit naghiwalay na ang mga ito. Komento ni Kris, "I'm sorry, I know this is not my feed, but you are misleading people. Our children shouldn't be collateral damage because I choose to end our relationship." Dagdag pa nito, "They have always treated me kindly and I must commend you because Ronian is not only intelligent but he is responsible and compassionate." Looking forward naman daw si Kris na makilala niya ang ina ni Mark. At nakagawa man daw sila ng magagandang memories pero panatilihin raw sana nila itong pribado. Revelasyon pa ng Queen of all media, ilang oras bago siya nag-post ay pinagsalitaan siya ni Mark, ngunit nangako ang TV host actress na hindi niya ito ipopost. Ipinagpasalamat pa rin daw ni Kris ang mga panahon nagkasama sila, ngunit hanggang doon na lamang daw ito dahil tinapos na niya ang relasyon nila noong November 3. Saad ni Kris, "I'm looking forward to meeting your mom, Mark. We shared beautiful memories and if only for that, in my decision to stay private, because what's done is done, and I won't post the screenshots of your tirade against me just a few hours ago." Dagdag pa nito, "I remain grateful for all the time you spent trying to keep me company, but I reached my endpoint November 3, 2023. May God bless you and help you fulfill all your plans and ambitions. #no regrets." Sa ngayon ay burado na ang komentong ito ni Kris. Samantala, noong November 20 lamang ay pinanindigan ni Kris na hiwalay na talaga sila ni Vice Governor Mark noon pang November 3 dahil hindi raw talaga mag-work ang kanilang long-distance relationship. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa iba pang showbiz updates. Kita-kita po tayo sa aking next video. Thank you.